nangunguna sa ating puso, sa ating buhay, sa ating mga priority. Siya yung nangunguna. Yun ang ninanas. Yun ang inahangad ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga nailigtas na, sa lahat ng may takot sa Kanya at nagmamahal sa Kanya, marapat lamang na siya ang iuuna sa kanilang buhay. Revelation chapter 2 verse 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una ay nanlalamig na. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya, wika ng ating Panginoon, ay nanlalamig na. Anong binibigyan mong mas mahabang panahon? Ang Diyos ba o ang sanglibutan? Ilang oras na nga lang ang pananambahan eh. Kalahati pa ang iyong madadatnan. Marami ka pang namimiss at una ka pang umaalis. Anong lagi mong iniisip? Ang Diyos ba o ang sanglibutan? O ano mang bagay sanglibutan? Maging tao man yan, bagay na labis mong pinapahalagan at labis mong iniisip kaysa sa Diyos. Saan mo ba binubuhos ang karamihan ng iyong lakas at kalusugan? Sa Diyos ba? O sa sanlibutan? Kapatid, kaibigan, ninanasan natin maging tapat ka sa pagsagot sa mga bagay na ito. Wala kang dapat ikahiya kung totoong ikaw ay gumagawa ng ganito mga pagkakasala dahil nanlamig ka na, nawalan ka na ng pagmamalasakit sa mga kapwa mananampalataya at nawalan ka na nanlamig ka na sa iyong pag-ibig sa Panginoon. Hanggat nauunawaan mo ang masalitang ito at hanggat alam mo na ikaw ay nagkakasala, nagkakamali sa iyong pamumuhay, mayroong laging paraan na magsisi, magbago, pag-ibayuhin mo. Sabi ng ating Panginoon, doon sa pahayag, the Revelation chapter 2, yung susunod na verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. Kung ipinapangalawa mo lamang ang Diyos, lahat ng nauna kaysa sa Kanya ay mga masamang gawa yan. They may not be yung evil deeds, evil works, but when you give priority on something else other than God, when you consume much of your energy, much of your time, and much of your life, much of your day, and all the things that you have, you are investing to that thing other than investing to God, mga masamang gawa pala yung mga ganun. Wika ng talatang ito. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Pag inalis ng Diyos ang ilawan sa iyong buhay, papalitan ng kadiliman ng liwanag na yun. Sasakupin ka ng kadiliman at wala ka nang makikitang kaliwanagan. Kaya nga ba doon sa verse 6 ng James chapter 4, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kahit sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Kung bakit ang tao ay nagpupunyagi upang mahigtan ng kanyang kapwa, upang maipakilala na siya mas magaling, na siya mas karapat-dapat, na siya ay dapat kilalanin, na dapat siyang pahalagahan, kung bakit siya nagsisikap na maging mas magaling kaysa kanino man. Pero yan lahat ay nag-uugat sa kapalaluan, yung pride. And pride is also an enemy of God. In Proverbs chapter 34, Proverbs 3:34, God resists the proud, but gives grace unto whom? To the humble. He says, God resists the proud. The word resist, alam niyo po ba mga kapatid, I came from that Greek word na antitaso. Nang ibig sabihin, God resists the proud, parang maghahanda na, ihahanda na yung mga armament,
Iayusin na yung mga baril, yung mga vest, at ititipunin na yung mga sundalo upang ikaw ay salakayin. Ganun ang ibig sabihin nung antitaso na talagang nakaumang na ang Panginoon Diyos upang ikaw ay lipulin. If you have that pride, kung ikaw ay isang palalo, mayabang, it has the idea of God setting His troops to do battle against the proud. And nungka, ang sanglibutan ay umaagos, lubog sa kapalaluan, sa pride. In Proverbs 8:13, to honor the Lord is to hate evil. To honor the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil ways and false words. The Lord said, I hate pride and arrogance. Mga masamang gawi at mga kasinungalingan. Yan ang kinamumuhian ng Diyos. At yung mga bihasa sa sanglibutan ito, yan ang kanilang mga katangian. Magaling sila sa mga ganyang mga bagay. Marurunong sila sa mga ganyang bagay kung bakit kaaway sila ng ating Panginoon Diyos. But humility is the neutralizer. Ito yung game changer. Kapag tayo nagpakumbaba, kinilala natin ang ating mga pagkakasala, kinikilala natin ang ating mga pagkukulang at ang ating pangangailangan sa kaligtasan. Ang magpakumbaba tayo sa Diyos, ito yung kanyang mga kinakaawaan. Yung matitigas, yung mga mayabang, yung masyadong mga matatapang na nakikipag-away sa Diyos, namumuhay bilang kaaway ng Diyos, yun ang kanyang malilipulin. Pero kapag ang isang tao ay nakilala niya ang kanyang pangangailangan sa tagapagligtas, ang napipintong paglipol ng Diyos kung sakaling hindi siya magsisisi, yun ang magpapakumbaba. Yun ang hihingi ng tawad. Yun ang susuko sa Diyos. Yun ang ipagkakatiwala niya ang kanyang buong buhay sa ating Panginoon Diyos. Humility is the essence of a right spirit. Sabi nga, yung humility, ito yung reservoir ng maraming mga virtues, yung mga mabubuting katangian ng isang tao. Kapag ang isang tao ay mapagkumbaba, lagi niyang kinikilala ang kanyang mapagkakasala, lagi niyang hindi niya kaya magmataas sa harapan ng Diyos, doon ibinubus ng Diyos ang kanyang kaawaan, ang kanyang mabiyaya. Yun ang mga lumalago. Yun ang mga nagsisitibay sa Panginoon. Kaya, kaibigan, sa mga kapatid nating nanghihina, na nag-iisip na lumayo sa Diyos, makipagkasundo na sa Diyos. Makipagkasundo ka na sa Diyos. Magpailalim sa kanyang pagkapanginoon. Romans 10:9-10. Ibalik ang dating init ng pag-ibig. Pahalagahan ang kanyang mga salita at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ito yung kinakaawaan ng Diyos. Ito yung mga inililigtas ng Diyos. Ito yung pinapatawad ng Diyos palagi. Mga kapatid, meron binanggit si Apostol Juan na itong